Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-5 at kalahati ng umagang banal na misa na may liturya ngayong linggo sa karaniwang ika-5 linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapayapaan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Batid ni Isaías ang kanyang pagiging di karapat-dapat sa harap ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa kabila nito, pinili pa rin siya at isinugo ng may kapal upang ipahayag ang kanyang salita. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Osias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang uluhan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kakasabi sa isa-isa ng ganito, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ng labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y makasalanang nakakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipil ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idinilit sa aking mga labi at sinabi, Wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ika'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon, buong pusong aawit ng pasasalamat sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambahin. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahahandang harapin mo, mapupusok kung kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa takas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupading lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Sapagkat dati siyang taga-usig ng pamayanang Kristiyano, itinuturing ni San Pablo ang kanyang sarili
bilang pinakahuli sa mga apostol. Sa kabila ng dati niyang karahasan, napakita pa rin sa kanya si Kristo at isinugo si San Pablo upang ipahayag ang mabuting balita. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit sa 12 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawing katabmal ko sa tungkulin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at iniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo
at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nanggigilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa 5 linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, ang ating pong narinig na kwento sa Ebanghelyo ay ang pagtanggi kay Jesus sa kanyang sariling bayan. Hindi siya kinilala dahil lamang sa kanyang estado sa buhay, kung sino ang kanyang mga magulang, kung saan siya nanggaling. So nagkaroon ng bias, na judgment, that kahit na naging magaling si Jesus, pero hindi ito natanggap ng kanyang mga kababayan na mas nagalingan pa siya o nagalingan pa ni Jesus itong mga ito na gumugol ng napakatagal na panahon. Pero si Jesus, kahit na anak ng karpentero, ay naging isang matagumpay o naging isang mahusay na tagapaghatid, tagapagsalita ng mabuting balita. Kaya ngayon, sa ating pong Ebanghelyo, narinig natin ng pagtawag kay Simon at sa iba pang mga alagad para gawing mga alagad niya, para turuan, para din baguhin ang kanila pong pamumuhay o ang kanilang pananaw sa buhay. Kamusta po ba? Kamusta po kayo? Ano ba ang madalas natin na pagtingin sa ating mga sarili? Kapag naririto tayo sa simbahan, umaharap tayo sa Panginoon. Kung tutusin, hindi naman talaga tayo una, hindi tayo ang humaharap sa Panginoon, kundi hinaharap tayo ng Diyos. Ulitin ko po, hinaharap tayo ng Diyos. Kasi tahanan niya ito. So kung pupunta tayo dito, di ba, kung pupunta ka sa isang bahay, nasa sa Kanya kung haharapin ka niya o hindi. Nakukuha po ba? So pumunta tayo dito, maaga tayong gumising para makita ang Panginoon, at ang Panginoon naman hinarap at hinaharap tayo sa tuwing nagpupunta tayo sa Kanya. Pero ano ang ating disposisyon sa buhay? Paano mo nakikita, paano natin tinitingnan ang ating mga sarili? Ito ba ay ipagpapasalamat dapat sa iyo ng Panginoon? Uy, naku, salamat nandito ka, naku, nagsimba ka, salamat Hindi ba dapat din ay, salamat Panginoon at pinapasok mo ako sa iyong tahanan. Salamat Panginoon at hinarap mo ako.
Sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, napakita ang Panginoon sa kanya. At nung maramdaman ito ni Isaías, ang sabi ni Isaías, marumi ang aking mga labi. Nakatira ako kapiling ang mga marurumi din. Pero anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Nilagyan ng apoy yung kanyang labi at siya ay naging malinis. Si San Pablo sa kanyang kwento sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga taga-Korinto, napakita ang Panginoong Hesus sa kanya. Kahit siya ay mamamatay tao noon, makasalanan, naliligaw sa kanyang mga ginagawa, akala niyang tama ang kanyang pagsunod na usigin ang mga Kristiyano, pero nagpakita ang Panginoon sa kanya. Si Simon at ang iba pang mga alagad, mangingisda, abalang-abala, pero mga magagaling na mangingisda. Yun nga lang, sa puntong ito, sabi ni Pedro o ni Simon, magdamag na kaming walang huli. Pero nung nagpakita sa kanya si Jesus, at sinabi rin niya sa wadandulo na lumayo po kayo sa akin, Panginoon, ako'y makasalanan. Nakukuha po ba? Sa Panginoon, hindi niya tayo huhusgahan dahil sa ating mga pagiging makasalanan. Kasi gaya nga, na kung maalala niyo po, gaya ng sinabi ni Jesus nung nakalipas na linggo, sino ba nangangailangan ng manggagamot? Sino ba nangangailangan ng doktor? Eh di yung mga may sakit. Ang kasalanan ay isang sakit. Sakit sa ating kaluluwa na kailangan gamutin. At sino ang makagagamot? Si Jesus. Yan, tingnan po natin yung mga pag-uugali, lalo na ni Simon sa ating ebanghelyo. Nang sabihan siya ni Jesus, pumalaot ka, ihulog mo ang iyong lambat. Hindi naman niya kilala pa si Jesus. At pwede niyang gamitin na, ano bang alam mo? Kung tutuusin, karpentero ka. Ako mangingisda. Teritoryo ko ang dagat. Alam namin kung saan naroroon ang mga isda. Alam namin kung anong oras makakahuli ng marami. Expert, magaling. Pero nang pakinggan niya si Jesus, ang sabi niya, pero dahil, sabi niya, magdamag kaming walang huli. Pero nang sundin niya ang sinabi ni Jesus, ano nangyari? Napuno ang kanilang bangka at ang ginawa pa ay tumawag ng iba pa dahil umaapaw na sa dami ng biyaya, sa dami ng huli. Kung kaya't nagtawag pa siya ng ibang mga tao para tulungan sila o maibahagi din ang kanilang mga huli. Diba? Napakagandang paalala sa atin na may mga pangyayari sa buhay natin na minsan kahit anong galing mo, kahit anong husay mo, darating ang punto na wala yang magagawa. At darating din sa punto na yung akala mo kasi walang-wala na, pero dahil nakinig ka, lumapit ka sa Diyos, natuto kang magpakumbaba, di ba? Siksik-liglig, nag-uumapaw ng mga biyaya.
ang nasa sa iyo. Ang problema lang din, hindi mo kayang panghawakan ang lahat ng biyayang ito, na dapat matuto kang magbahagi, pero lahat sinasarili. Di ba, dasal tayo ng dasal, no? Kaya lang, pag nagdadasal nga tayo, yun nga yung attitude natin na utang na loob ng Diyos na nagdarasal ako. Kailangan natin makita ang ating mga sarili na tayo po ay kailangang matutong magpakumbaba, kailangan matutong makinig. Kasi kung hindi tayo magpapakumbaba, magmamatigas tayo, magbibingi-bingihan tayo, at ang igigiit natin ay kung ano ang gusto natin, yung paraan natin, yung mga plano natin. Kasi isipin niyo po na kaya hindi natupad at hindi nangyayari ayon sa plano natin dahil mas maganda ang plano ng Diyos, mas maayos ang kanyang diskarte, mas maganda ang kanyang pamamaraan. Pwede mo namang subukan ang lahat, no? Subukan mo. Pero kapag nakita mong hindi talaga umuubra, matuto kang magpakumbaba sa harapan ng Diyos at sabihin mo, sige Lord, gagawin ko na kung ano ang iyong sinabi. At makakaasa kang at paghandaan mo ang napakaraming biyayang darating sa iyong buhay. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama naming mapagmahal, upang sa aming pagsusumikap, maisabuhay ang iyong pag-ibig. Kami lubos na makilala ng mundo bilang mga alagad ng iyong anak na si Jesucristo. Buong puso kaming nananalangin, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Puspusin mo, O Diyos, ang mga namumuno sa aming simbahan at pamayanan ng iyong makapangyarihan at hindi makasariling pag-ibig, upang maisulong namin ang katarungan at kapayapaan na iyong hatid para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Hilumin mo, O Diyos, ang aming mga pusong nasugatan ng masamang nakaraan, upang matamo namin ang tunay na pag-ibig na itinuro sa amin na iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Pukawin mo, O Diyos, ang puso ng mga batang nagnanais maging pari o madre, upang makatugon sila sa iyong tawag ng buong puso at may pag-aalay ng sarili. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panumbalikin mo, O Diyos, ang sigla ng mga taong
na apektuhan ng anumang malubhang karamdaman ng buong galak at pasasalamat, silang magpuri sa iyo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Ipadama mo, O Diyos, ang iyong awa at dakilang pag-ibig sa mga kapatid naming pumanaw na umaasa sa iyong biyaya ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Minamahal naming Ama, lalo nawa naming mahalin ang bawat isa upang mas lalo kaming mapamahal at mapalapit sa iyo. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ibagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang
Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkahit inuming pagkakaisa ang binibigay, kami niloob mong makapakinabang kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Meron po bang mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal sa buwang ito ng February? Maaari po bang pumunta sa harapan para kayo po ay maipagdasal? Mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Sa harap po, asan ang mga asawa ninyo? Panalangin ng pagbabasbas. Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, itinaas mo at binigyan dangal ang buklod ng pag-iisang dibdib at ginawang sakramento ng pagkakaisa ng iyong anak sa simbahang kanyang kabiyak. Pagkalooban mo ng biyaya ang mga mag-asawang ito na pinagbuklod mo sa pag-iisang dibdib. Sila ay nangangailangan ng iyong tulong at ng kalinga ng Birhen Maria at San Jose. Idinadalangin namin na sa hirap at ginhawa ay manatili silang nagmamahalan sa isa't isa. Magkaisa nawa ang kanilang mga puso sa buklod ng kapayapaan. Sa kanilang pagpupunyagi, maranasan nawa nila ang galak ng iyong pagtulong. Sa kanilang kagalakan, matanto nawa nila ang lahat ay mula sa iyo at ikaw ang kaganapan ng lahat. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Muli, bago po kayo umuwi, bisita po muna kayo sa ating patron si San Jose. Doon po ang daan at may hagdan po pataas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.